Learning materials with interactive technology? Posible yan. Parang magic, nalalabas sa gadgets mo ang lessons na dati sa libro lang nakikita. Gas molecules are spaced apart and move freely, but unlike liquids, they have no definite mass. A Rubik's Cube toy is an example of a solid. Level up na talaga ang iba't ibang learning materials na available ngayon for students. Sa worksheets na ito, all you need is a smartphone para maka-experience ng augmented reality o AR technology. Once na na-detect nung phone plus nung application, yung images, and then the QR codes, yun po yung trigger. And then lalabas na yung animations and then the 3D objects. Isang klase ng technology ang AR kung saan nag-generate ito ng images on our real world. Kumbaga, parang kasama natin ang images na ito sa totoong buhay. Grade 6 student si Denzel and his mom allows him to use these AR worksheets para sa pag-aaral niya. Interactive po siya. Mas madali po kasi po, mas sanay na po ako sa technologies instead of all books. Doon po ako natuto maging advanced po sa technologies. Dahil mahilig siyang maglaro ng computer games, naaalala raw niya ang experience sa gaming when it comes to using the AR worksheets. For me talaga, nakita ko, it improves his engagement doon sa lesson, no? And yung knowledge retention kasi, interactive siya and mga modern students na hindi mo na talaga sila mahihiwalay sa mga gadgets, ang smartphones. Before, pag nasa book, kailangan mo mag-make ng sounds, yung mga ganun, para ma-explain sa kanya yung sound ng thing na yun or ng animal. Whereas doon sa augmented reality or AR worksheets, nandun na siya kung paano na-explain. So, mas na-visualize talaga nila and mas madali for me na-explain yung mga lessons. Gawa ng PCI Tech Center ang mga worksheet na ito. Mas na-inspire daw silang pabilisin ang paggawa ng worksheets dahil hindi pa pwede ang face-to-face classes ngayong pandemic. Since the pandemic, talagang almost impossible yung normal way of teaching. So talagang ang pinaka go-to materials natin ay printed worksheets. Gusto namin pong ma-elevate yung quality ng experience, as in experience ng bata sa pag-aaral. Nasusulatan din daw ang worksheet para sa iba't ibang activities. Pero para sa mas interactive na pag-aaral, may mga piling lessons at concepts na na-animate at mapapanood ng mga bata sa smartphone or tablets. Later on, ipapublish po namin yung application sa Google Play and Apple Store. And then, ida-download lang po yung app. And then, once na meron na pong account, ipa-flash na lang po siya dun sa mismong worksheet. And then, lalabas na po yung mga 3D objects or the 3D animations. Dahil mas sanay ang generation ngayon sa technology at online games, pwede raw itong magamit as an advantage for learning. They will always go to the gamified part. Why? Kasi hindi lang siya dahil para mag-enjoy. It would increase yung retention ng pag-aaral. It would bring out different imaginations. Ang mga ganitong klaseng innovations, suportado raw ng Department of Education. Engaging masyado yung mga games, kahit matatanda na. Kahit itong paggamit ng augmented reality sa mga lessons, ang mga nababasa natin, nakakatulong din sa pagpalalim ng kaalaman ng bata. Exciting in a way. And kami naman, yung papel namin talaga ay siguruhin na mayroong suporta at mayroong paraan para makapag-share sila. Sa panahong may limitasyon maging ang pag-aaral, dapat tuloy-tuloy din ang pag-level up ng mga learning materials. Huwag tayong mahiyang magsubok. Subukin itong mga nababasa natin. Basta palagay nyo at nabasa nyo, pwedeng subukin, hindi yan bawal. Sa ngayon, available for purchase na ang grades 1 to 3 at grades 7 and 8 na worksheets for certain subjects. Pero balak daw ng grupo na gumawa from grades 1 to 12. It will be a combination of the digital, self-learning. Kapag tapos na siyang mag-aral, gusto ko na makipag-interact sa mga digital twin. Nakikipag-partner din daw ang grupo sa iba't ibang institutions at local government units para mas maraming maabot ang kanilang interactive learning materials. Ang goal namin ay talagang the cyberspace, makakapag-onboard lahat. As in, no exemptions from Class E to Class A. We also go to the LGUs to provide them na we can help. We can do now with the challenge that we are facing. Talagang ma-provide din sa kanila yung knowledge. Ma-realize nila na Filipinos are good creators pala.
Hindi na talaga mapipigilan ang bilis ng pag-unlad ng technology when it comes to learning. Marami sanang maabot ang mga ganitong klase ng innovations para walang may iwan sa mga makabagong paraan ng pag-aaral. I'm MJ Jeronimo, I stand for truth.